Isang ina at ang kanyang binatilyong anak ay nawala mula sa Holtville, Alabama noong Memorial Day ng 2017. Ang kanyang pangalawang asawa at ama-amahan ng bata, si Jerry Osborne, ay ikinasal kay Susan na may mga lihim. At pagkatapos ng kanilang pagkawala at ang kanyang kahina-hinalang kilos, maaaring may tinatago pa siyang iba. Ano ang nangyari kay Susan Osborne at Evan Chartrand? Nang mawala si Susan Lynn Osborne, siya ay 42 years old. May kayumangging buhok, asul na mga mata, at may butas ang mga tainga. Siya ay may taas na 5'3" feet at timbang na 120 pounds. Siya ay kilala sa tawag na Susie. Ang kanyang anak na si Evan Chartrand ay 14 years old, may kayumangging buhok at asul na mga mata. Si Evan ay may taas na 5.7 feet at timbang na 160 pounds. Siya ay may mga kondisyong medical na nangangailangan ng mga gamot at madalas na pagbisita sa doktor. Si Evan ay nakatakdang sumailalim sa oral surgery ilang araw pagkatapos ng kanyang pagkawala. Siya ay magiging sophomore sa Holtville High School sa Ditsville, Alabama, sa Taglagas na yon. Pareho silang nawala noong Mayo 29, 2017, mula sa Holtville, Alabama. Bukod sa kanyang anak na si Evan, si Susan ay may anak na babae na si Hannah Grace, na 10 taong gulang noong 2017. Humiwalay si Susan sa kanyang naunang asawa dahil naging delikado at hindi na safe ang kanilang tahanan. Wala siyang pera, ngunit sa tulong ng kanyang kapatid, ligtas na nakaalis si Susan at ang kanyang 2 anak. Si Hannah ay napunta sa kustodya ng ama ni Susan at si Evan ay nanatili kay Susan. Ang pamilya ni Susan ay nakatira sa ibang estado, ngunit madalas siyang makipag-ugnayan sa kanyang ina na si Linda. Nakilala ni Susan si Jerry Marshall Osborne at nagsimula silang mag-date at sa kalaunan ay nagpakasal noong January 25, 2014. Bumili ang mag-asawa ng bahay 1 taon bago iyon noong January 25, 2013 sa Waterview Lane malapit sa State Highway 111. Ang bahay ay itinayo noong 2012 at ito ay maganda at bago. Si Jerry ay medically discharged mula sa Air Force at nagtrabaho bilang isang 911 dispatcher. Nagawa niyang suportahan si Susan at Evan at napaniwala niya si Susan na tumigil sa pagtatrabaho at maging isang stay-at-home mom. Ang mag-asawa ay kasal na sa loob ng 4 na taon at walang anumang kakaiba. Si Jerry ay tila isang mabuti at mapagmahal na asawa na nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya. Nagpakabit pa siya ng security system sa kanilang bahay na may mga kamera sa bawat pinto at bintana. Bago mawala sina Susan at Evan, natuklasan ni Susan na may secret life si Jerry bago sila ikinasal. Natuklasan niya na dati itong gay escort at nakita niya ang isang profile ni Jerry sa isang male dating website. Nakilala niya ito dahil sa ilang mga tattoo ni Jerry sa mga larawan. Naniniwala si Susan na nagpapatuloy pa rin ang ganitong gawain at niloloko siya ni Jerry. Kaya nag-email siya sa kanyang matalik na kaibigan at sinabing gusto na niyang iwanan ito. Samantala, sinimulan ni Jerry na tingnan ang mga text message at email sa telepono ni Susan. Ang kaibigan ni Susan na si Holly Hatfield Morris ay nakipag-usap sa pulisya tungkol sa mga nangyari bago nawala ang kanyang kaibigan. Natuklasan ni Susan ang lihim ni Jerry at talagang pinag-usapan nila ang tungkol sa pag-alis niya. Ayon kay Holly, ngunit bago mawala si Susan, nagkasundo ang mag-asawa at nagpasya siyang manatili dahil mahal pa rin niya ito. Si Holly at Susan ay naging matalik na magkaibigan sa loob ng halos 9 na taon. Mas bata si Holly ng 5 taon kay Susan, ngunit parang magkapatid na sila. Dati silang nakatira sa parehong neighborhood at madalas silang bumisita sa isa't isa hanggang sa lumipat si Holly sa Key West, Florida, upang makasama ang kanyang fiancé na nasa Coast Guard. Umalis si Holly papuntang Florida noong May 2017. Ngunit patuloy pa rin silang nag-uusap ni Susan araw-araw at pinlano pa nilang gawing maid of honor si Susan sa kasal ni Holly. Pinag-usapan din nila ang pagbisita ni Susan at Evan sa kanila. Ngunit noong May 29, biglang tumigil si Susan sa pagsagot sa mga text o tawag ni Holly. Noong May 29, sa katapusan ng linggo ng Memorial Day,
tumigil si Susan sa pagsagot sa mga text o tawag ng kanyang ina at ng kanyang matalik na kaibigan na si Holly. Sa una, inisip nila na abala lang siya sa buhay o baka nasira ang kanyang telepono. Wala silang inisip na seryoso hanggang sa hindi na rin nila makontak si Evan. Sa puntong iyon, naisip nila na baka naputol ang kanilang mga telepono. Inisip ni Holly na baka nagalit si Susan sa kanya dahil lumayo siya at kailangan ng oras para magpalamig. Hindi niya makontak ang ina o kapatid ni Susan dahil wala siyang impormasyon tungkol sa kanila. Ang iniisip naman ng ina ni Susan na si Linda ay baka may problema sa pera si Susan at hindi mabayaran ang bill ng telepono. Nagdesisyon si Linda na magpadala ng sulat sa kanyang anak, ngunit nang bumalik ito na hindi na ihatid, alam niyang may mali. Masyado nang matagal na walang balita, kaya 2 buwan bago sila opisyal na naiulat na nawawala noong July 29, 2017. Kahit na ang huling beses na may narinig mula sa kanila ay noong May 29 pa. Nang pumunta ang pulisya sa bahay upang tingnan ang sitwasyon, abala si Jerry sa paglilinis ng bahay. Ipinaliwanag niya na noong Mayo 29, umalis sina Susan at Evan kasama ang isang estranghero. Ngunit bumalik kinabukasan upang kunin ang ilang personal na gamit at kasangkapan. Sinabi ni Jerry na iniwan ni Susan ang kanyang 2 aso at ang kanyang kotse. Natuklasan ng pulisya na pagkatapos mawala sina Susan at Evan, nagsimula si Jerry na mag-renovate ng halos bago nilang bahay. Kahit na si Susan ay nag-renovate ilang buwan bago iyon, kabilang ang pagpipinta ng mga dingding. Pininturahan muli ni Jerry at tinanggal at pinalitan ang mga hardwood flooring at carpet. Iniwan din niya ang mga minamahal na aso ni Susan sa isang shelter noong June 12. Nakakuha ng search warrant ang pulisya para sa bahay. Sa una, wala silang nakita na interesting dahil sa mga renovation. Nagdala ang mga investigador ng heavy-duty luminol at sa kabila ng mga renovation at malalim na paglilinis na ginawa sa loob ng 2 araw, nakakita sila ng ilang bahagi ng bahay na nagliwanag dahil sa mga lumang mantsa ng dugo. Ayon sa mga investigador, parang may naganap na massacre. Nakakita sila ng hindi bababa sa 20 lugar na posibleng may mantsa ng dugo sa guest bathroom at mga kwarto. Kinuha nila ang DNA na maaari nilang makuha at ipinadala ito sa isang lab para masuri. Ngunit dahil sa mga chemical na ginamit sa paglilinis, hindi tiyak ang mga resulta. Ininterview ng pulisya ang mga kapitbahay sa lugar at nakakuha ng ilang ulat mula sa mga taong nakakita kay Jerry na nagsusunog ng malalaking piraso ng furniture sa isang 50-galon na drum sa kanyang bakuran. Isang piraso ang mukhang kama, posibleng kay Evan, na sinira at saka sinunog. Sinabi ng mga kapitbahay na nangyari ito sa katapusan ng linggo ng Memorial Day at ang makapal na itim na usok ay kumalat sa buong neighborhood na may amoy na parang nasusunog na plastic. Nagdala rin ang pulisya ng mga cadaver dog na nagdala sa mga investigador sa 50-galon na drum sa likod ng bahay. Sa kasamaang palad, lahat ng nasa loob ay masyadong sunog para makapagbigay ng lead sa kung ano man ang sinunog doon. May isang piraso ng ebidensya na natitira para imbestigahan, ang security system. Nang hilingin nilang makita ang video footage ng mga araw bago nawala sina Susan at Evan, natuklasan nilang nasira na ang footage. Nalaman nila na noong June 1, pinalitan ni Jerry ang kanyang lumang security system at bumili ng bago. Sinabi ni Jerry na ang pagsusunog ng kasangkapan at pagre-renovate ay mungkahi mula sa kanyang mga magulang matapos siyang iwan ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Sinabi rin niya na nag-spray paint si Susan ng mga bastos na salita sa mga dingding sa loob, kaya kinailangan niyang pinturahan muli ang mga dingding. Gusto ni Jerry na magsimula muli at alisin ang anumang alaala ng kanyang asawa at stepson. Hindi pinaniwalaan ng pulisya ang mga palusot na ito, ngunit sa kasamaang palad, wala silang sapat na matibay na ebidensya para arestuhin siya sa foul play. Bagaman hindi nila opisyal na inilagay si Jerry Osborne bilang suspek sa pagkawala ng kanyang asawa at stepson, sinabi nila na siya ay nananatiling isang person of interest. Noong December 14, 2019, ipinagbili niya ang kanyang bahay at noong Feb 21, 2020, nabili ito ng mga bagong may-ari.
Ngayon, nakatira si Jerry mga 30 minutes mula sa Holtville kasama ang isang bagong babae at ang kanyang mga menor de edad na anak. Sa Facebook page ni Jerry, may mga post noong January 25, 2020 na nagpapakita ng kanyang engagement sa bagong babae. Mukhang paboritong petsa ito ni Jerry, bagaman hindi alam ang kahalagahan nito. Ang matalik na kaibigan ni Susan na si Holly at ang mga miyembro ng pamilya ni na Susan at Evan ay naniniwala na may nangyaring masama sa kanila. Hindi nila iniisip na buhay pa ang mag-ina at parehong naniniwala sina Linda at Holly na may kinalaman si Jerry sa pagkawala nila. Sinasabi nila na alam nilang hindi basta-basta aalis si Susan nang hindi kasama ang kanyang anak na babae at nang hindi sinasabi sa kanyang ina o matalik na kaibigan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Holly na hindi kailanman binanggit ni Susan ang tungkol sa ibang lalaki at ngayon iniisip niya kung ang email na ipinadala sa kanya na nagsasabing nagkasundo na sila at nagmamahalan pa rin ay mula ba kay Jerry mismo. Isang partikular na mahirap unawain na aspeto ng kasong ito ay ang motibo. Anong motibo ang mayroon si Jerry para patayin ang kanyang asawa at stepson? Talaga bang basta na lang siya umalis kasama ang ibang lalaki? Bakit walang ibang paaralan na humingi ng mga transcript ni Evan at paano ang kanyang mga kondisyong medikal na nangangailangan ng pagbisita sa doktor at gamot? Hindi pa inilalabas ng pulisya ang impormasyon tungkol sa kung ano ang nakita sa computer ni Jerry. Inilabas nila ang lahat ng iba pa, kabilang ang ebidensya ng mga mantsa ng dugo na hindi tiyak at ang burn barrel sa likod ng bahay. Ngunit hindi nila inilabas ang anumang mga pahiwatig na may kaugnayan sa computer. Anuman ito, tiyak na mahalaga ito sa kaso. Sinabi ng district attorney na hindi sila makausad sa kaso hanggat hindi nila natatagpuan ang mga katawan o isang taong maaaring may impormasyon tungkol sa kinaroroonan nila. Hanggang sa kasalukuyan, si Jerry Marshall Osborne ay malaya pa rin at hindi pa nasasampahan ng kaso kaugnay sa pagkawala ng kanyang asawa at stepson.